Valerie's POV. Ang sabi ng mga kapitbahay niya sa probinsya, sa Maynila daw literal na nakalatag ang pera sa kalsada. Ang kailangan mo lang gawin, yumuko, pulutin to at magiging mayaman ka na. Kaya naman bitbit ang kanyang bagong plansyang diploma sa Business Administration na may medalyang cum laude, isang kupas na maleta na may sirang gulong at baon ang dasal ng kanyang buong barangay. Lumuwa si Valerie. Determinado siyang iahon ng kanyang mga magulang at 7 kapatid sa kahirapan. Ang kaso, 3 linggo na siyang nagpapasa ng resume. Ang tanging natatanggap niya ay ang linyang, "We will call you," na sa wikang Maynila ay ang nangangahulugang, "Huwag ka nang umasa, iiyak ka lang." Ngayong araw ang kanyang ika-15 interview sa Bantugan Group of Companies, isang dambuhalang building na gawa sa salamin na sa tingin pa lang niya kayang bumili ng buong prangkisa ng paborito niyang turo-turo sa probinsya. Pumasok siya sa elevator dahil sa seksika na ipit siya sa likod ng isang lalaking napakatangkad. Ang bango nito, amoy mamahaling pabangong hinaluan ng amoy ng kapangyarihan at ng pera. Ngunit ang kinagulat niya ay ang ginagawa nito. Ang lalaking naka-Amerikana, seryosong nakikipag-away sa isang 5 taong gulang na batang babae sa pamamagitan ng FaceTime sa cellphone nito. "Laika, I told you, no more chocolates before lunch." Seryoso at malamig ang boses ng lalaki. "But Daddy, Yaya said I can if I finish my homework." Sagot ng maliit na boses sa speaker. "Yaya is fired." Walang emosyong sagot ng lalaki. Kagad nanlaki ang mga mata niya. "Grabe, ang lupit naman ng kapring to." Bulong niya sa sarili. Dahil sa pagkabigla, hindi niya napigilang magsalita ng malakas. Hala siya, ang lupit. Konting tsokolate lang tinanggalan agad ng trabaho. Para ng pamilya ni Yaya. Agad tumahimik ang buong elevator at lumingon ang dambuhalang lalaki sa kanya. "May sinasabi ka, miss?" Tanong nito habang nakataas ang isang kilay. Ang sabi ko po, ang ganda ng panahon ngayon. Sabi ko nga tatahimik na ako eh." Maya-maya bumuka sa elevator sa 30th floor. Mabilis lumabas ang lalaki nang di man lang siya muling tinitingnan. Huminga siya na malalim, inayos ang kanyang corporate attire na nabili niya sa ukay-ukay sa Quiapo. Pagdating niya sa HR department para sa interview, maayos naman ang lahat. Sinagot niya ang mga tanong ng may kasamang matitinding facial expressions. Tiwala siyang matatanggap siya, ngunit pagkatapos ng 2 oras na paghihintay, tinawag siya ng HR manager. "Miss Maniebo, please follow me. The president wants to see you personally." Kinabahan si Valerie. "Wow, ang galing ko yata talaga. President agad ang mag-i-interview sa akin." Pumasok siya sa pinakamalaking opisina sa dulo ng hallway. Pag-upo niya sa tapat ng malaking desk, dahan-dahan humarap ang swivel chair at doon parang gumuho ang mundo niya. Ang president ng Bantugan Group of Companies ay walang iba, kundi ang dambuhalang kapre na nakasakay niya sa elevator. Tiningnan ni Luther ang resume ng babae, pagkatapos tiningnan ang mukha nito na ngayon namumutla na. "So, Miss Valerie Maniebo, cum laude," basa niya sa papel at may opinyon sa kung paano ko pinalaki ang anak ko. "Sir, President, Boss, kamahalan," nauutal na sabi ni Valerie. "Joke lang po yung sa elevator kanina. Ang totoo niyan, medyo may sira pong utak ko kapag gutom. Huwag niyo po sanang i-reject ang application ko. Kailangan po ng pamilya kong trabahong to." Pinatong ni Luther ang mga kamay sa mesa at tumitig ng diretso sa mga mata ni Valerie. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi nito na lalong nagpakaba sa dalaga. "I won't reject your application, Miss Maniebo. In fact, I'm offering you a position right now but not as a marketing assistant." "Talaga po? Ano pong posisyon, sir? Executive assistant? Manager?" "Manager ng buhay ng anak ko." Seryosong sagot ni Luther. "I want you to be my daughter's substitute mom. You will live in my house, take care of Laika, and pretend to be her mother when needed." "Ano?" Halos manlaki ang mata ni Valerie sa pagsigaw. "Parang di ko yata po matatanggap ang alok niyo, sir." Anya rito. "Wala ka nang magagawa, Miss Maniebo. Yun lang ang posisyon na may i-offer ko sa'yo." "Pero sir," wala nang tanong-tanong. "That's final." Anito sa kanya. Di na rin siya nakapagpigil at agad binuweltahan ng lalaki. "Anong that's final? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang ayoko, ha, Mr. President? Ayokong maging asawa mo." Napangisi si Luther. "Ayaw din kitang maging asawa, miss. Mukha kang stress. Pero gusto kang maging mommy ng anak ko kahit sa ayaw sa gusto mo. You will work for me and besides, wala rin naman tatanggap sa'yo kahit saan ka mag-apply."
At bakit naman walang tatanggap sa akin? Ang talino ko kaya? Pagmamalaki ni Valerie. Dahil simula sa oras na to, ipapakalat ko sa buong corporate network na huwag tatanggapin ng isang Valerie Maniapo. I have the power to do that. Napakayom siya ng kamao sa tindi ng kapangyarihan at kasamaan ng lalaking nasa harap niya. Dahil pinakalat mo na huwag akong tanggapin, bisit kang kapre ka. Kala mo hindi ko mahalata? Sigaw niya. Pungangera. Mahinahong pang-asar ni Luther. Abat! Bago pa man siya makatayo, para sugurin to, itinaas ni Luther ang kanyang kamay. Shh! Just stop, Valerie, dahil kahit anong gawin mo, akin ka na. Anong sayo na ako? Hoy, hindi ako nabibili ng pera, ha? Akin ang oras mo at ang pirma mo sa kontratang ito. Iniharap ng lalaki isang papel na may nakasulat na halaga ng sweldo na may 6 na zero. Pirmahan mo to o babalik ka sa probinsya ninyo ng bigo. Di makapaniwala si Valerie na pinirmahan niya talaga ang pesting kontratang yon. Pero ano nga bang magagawa niya? Nang tingnan niya ang halaga ng buwan ng sweldong nakasulat doon, biglang nag-flashback sa utak niya ang mukha ng 7 kapatid niya, nag-aagawan sa isang pirasong tuyo habang nag-uulam ng sabaw ng kape. Para sa pamilya, Valerie, kayang-kaya mo to. Bata lang yan. Mas malala pa nga mga kapatid mo sa probinsya na parang mga unggoy kung maghabulan sa bukid. Pagpapatatag niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, lumipat agad siya sa mansyon ng mga bantugon. Pagbaba pa lang niya sa gate, napanganga na naman siya. Ang bahay hindi lang basta malaki, mukha itong resort. May fountain sa harap na may estatwa ng mga isda na bumubuga ng tubig. Wow! Dito siguro kinukuha ng mga mayayaman ng pang-shampoo nila. Bulong niya habang bitbit ang kanyang maleta. Sinalubong siya ng isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng mayordoma. Ikaw ba si Valerie? Ako si Manang Lusing, tuloy ka. Inaasahan ka na ng senyorito at ng alaga mo. Opo, salamat po Manang. Nasaan po ang munting prinsesa? Para mapuntahan ko na po kaagad, magalang na sagot niya. Nasa garden, pinapaliguan ng aso? Sagot ni Manang na may halong kaba sa boses. Naglakad siya patungo sa malawak na garden sa likod ng mansyon. Inaasahan niya isang cute at prim and proper na batang babae na nagpapakain ng puppy gamit ang kintsong kutsara. Ngunit ang bumungad sa kanya isang eksenang pang-action movie. Isang dambuhalang Siberian Husky ang mabilis na tumatakbo paikot sa garden. Nakasabit sa leg nito ang isang 5 taong gulang na bata na tawa ng tawa habang basang-basa ng putik. Go Batman! Go faster! Sigaw ng bata na walang iba kundi si Laika. Hala ka, Diyos ko po! Agad niyang binaba ang kanyang bag at tumakbo sa gitna ng damuhan. Sandali, preno! Paano ba magpreno ang asong to? Dahil sa kanyang pagsigaw, lalong nagulat ang aso. Imbes huminto, dinaluhong nito si Valerie. Sa sobrang taranta at hindi niya alam kung paano iiwas, kaya ang ginawa niya, ginaya niyang turo ng tatay niya sa probinsya kapag may hinahabol na mailap na hayop. Ginamit niya ang katawan bilang harang. Sinalo si Laika mula sa likod ng aso at pareho silang gumulong sa putikan. Napahiga siya sa basang putik habang yakap-yakap ang bata. Dahan-dahan tumingin sa kanya si Laika. Imbes umiyak, nanlaki ang mata ng bata at biglang pumalakpak. Wow, ang galing! You look like a monster from the swamp. Do it again! Bago pa siya makasagot, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig nila mula sa may beranda. What is the meaning of this? Nakatayo doon si Luther, bihis na bihis para sa kanyang corporate meeting. Ngunit ang mukha madilim pa sa gabi. Tiningnan nito ang putikan niyang anak, ang asong tuwang-tuwa, at si Valerie na mukha talagang Shrek. Sir, President? Aniya habang nakahiga pa rin sa putik. Sinalo ko po ang anak ninyo. It's a strategic move kasama sa job description. Huminga na malalim si Luther. Hinilot ang kanyang sentido. First day mo pa lang, Valerie. Mukha ka ng basahan. Clean yourself up at siguraduhin mo. Bago ko bumalik mamayang gabi, mukha na kayong tao ng anak ko. Anito bago umalis at hindi man lamang sila tinulungan tumayo. Inirapan niya ang likod ng lalaki. Buisit na kapre. Walang thank you. Tinignan niya si Chloe na ngayon pinaglalaroan ng putik sa pisngi niya. O ikaw, munting dragon, halika na sa loob at papaliguan kita. Pagkatapos mag-uusap tayo tungkol sa mga patakaran sa bahay na to. Nang matapos silang maligo ni Laika, naupo sila sa malaking dining table. So, Laika, panimula niya habang naglalagay ng pagkain sa plato ng bata. Anong paborito mong ulam? May niluto si Manang Lusing na sinigang. Tinignan ni Laika ang sinigang na parang may nakita tong alien doon.
I don't like that. I want caviar and truffle pasta. Ano ka mo? Caviar? Pesta? Nako, bata ka. Sa probinsya nga ang ulam namin doon pag walang pera, asin. O kaya naman mantika ng baboy na may toyo. Masarap to, may kangkong oh. No. Daddy said I should only eat organic and high-end food. Pagpapamilit ng bata sabay tulak sa plato. Naningkit ang mga mata niya. Dito niya napatunayan ang pagiging spoiled ng bata ay kasalanan ng tatay nitong mukhang tuod. Ah, ganon. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga batang hindi kumakain ng gulay? What? Tanong ni Laika na medyo naging interesado. Kinukuha sila ng mga maligno, katulad ng tatay mo. Seryosong kwento niya. Ang tatay mo kaya yung naging ganyan katangkad at kasungit kasi di yan kumain ng kangkong nung bata siya. Gusto mo ba maging kamukha ng tatay mo na laging mukhang may dalang bagyong mukha? Mabilis umiling ang bata. No, Daddy looks scary when he's mad. O tingnan mo, kaya kumain ka ng kangkong para maging maganda ka at di ka maging kapre. Pambubudol niya. Kinuha ni Laika ang kutsara at dahan-dahan kinain ng kangkong. Nalaki ang mga mata ng bata. Wow, it's sour but it's good. Sabi sa'yo masarap talagang pagkain pambata. Di yung mga pagkain na matatanda na parang amoy lupa. Natutuwang sabi niya. Habang masayang kumakain ng dalawa, biglang bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok si Luther, halatang pagod galing sa trabaho ngunit agad na kumunot ang noo nang makita ang anak na may sarsa ng sinigang sa buong mukha. Laika, what are you eating? Daddy, I'm eating kangkong. Base sa sabi ni Mommy Valerie, so I won't turn into a capre like you. Masayang sambit ng bata. Nawala ng kibo si Luther. Dahan-dahang binaling ang kanyang matataas na tingin sa dalaga. Si Valerie bigla namang naging busy sa pagpupunas ng lamesa kahit wala namang dumi. Ah, ang bango talaga ng sinigang sir. Gusto niyo po? Pampahaba ng buhay at pampababa ng height. Valerie, in my office. Now. Malamig na utos ni Luther bago tumalikod. Napasa po siya sa noo. Lagot na naman. Mukhang matagang matatapos ang karir ko bilang substitute mom nito Bulong niya sa sarili habang sumusunod sa boss na mukhang handa na siyang litsyonin ng buhay. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang ayaw ko Mr. President? Ayaw kong maging asawa mo. Sigaw niya habang nakatayo sa harap ng malaking desk ni Luther sa loob ng study room nito. Kapapasok pa lang niya ito na agad ang sinulubong niya. Dahil narinig niyang may binabanggit si Luther sa telepono kanina tungkol sa isang social event kung kailan kailangan niyang ipakita si Valerie bilang kanyang mapapangasawa. Ayaw din kitang maging asawa, miss. Malamig na sagot ni Luther habang nakasandal sa upuan at pinaglalaroan ng isang mamahaling ballpen. You will work for me and besides, wala naman ding tatanggap sa'yo kahit saan ka pa mag-apply. Anito. Dahil pinakalat mo nga na wag akong tanggapin, buwisit kang kapre ka. Kala mo hindi ko mahalata? Gigil na sabi niya. Ginamit mo pa ang koneksyon mo para nang i-pressure ako. Bungangera talaga. Bored na sagot ng lalaki. But, shh! Just stop, Valerie. Dahil kahit anong gawin mo, akin ang serbisyo mo. Dahil pinirmahan mo ang kontrata. At pangalawa, tinuruan mo ang anak kong tawagin akong kapre? Napakagatlabi si Valerie. Sir, hindi naman po sa ganun. Pagpapaliwanag niya habang umatras patungo sa pinto. Yun po ay isang epektibong paraan ng child psychology. Ginamit ko po yung katangian bilang visual aid para matutong kumain ng gulay ang anak ninyo. Dapat nga po magpasalamat kayo dahil kumain siya ng sinigang. Tumayo ang lalaki. Naglakad daw papalapit sa kanya. I don't pay you to use me as a visual aid for monsters, Miss Maniebo. Bawat hakbang ni Luther nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Di niya alam kung dahil ba sa takot o dahil pwede palang maging modelo ng lalaking to kung di lang tumasungit. Nang marating ni Luther ang tapat niya, sumandal ito sa pinto. Bukod sa pagpapakain ng gulay, may isa ka pang gagawin bukas, Miss Maniebo? Ano po yun? May darating na bisita bukas, ang lola ko, at aasahan niyang makikita ang fiancé ko na nag-aalaga sa kanyang apo. Kung ayaw mong malaman ng buong pamilya mo sa probinsya na wala kang trabaho sa Maynila at nakatira ka sa bahay ng isang lalaki, gagalingan mo ang pag-arte bukas. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Fiancé? Akala ko pa substitute mom lang. Package deal. Tipid na sagot ni Luther sabay pinihit ang pinto para paalisin na siya. Maganda ka na, Valerie. Dahil ang lola ko hindi madaling bulahin tulad ng anak ko. Ang susunod na umaga ay nagsimula sa isang matinding krisis sa wardrobe.
Ano ba tong pinabibili ng tatay mo, Laika? Sikip-sikip naman itong dress. Para kung tuod na binalot ng mamahaling tela. Reklamo ni Valerie habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Suot niya isang eleganteng pink dress na ipinadala ni Luther sa kanyang kwarto kaninang madaling araw. Bagaman simple, kitang-kita doon ang hubog ng kanyang katawan na madalas maitago sa malalaking t-shirt na suot niya. Ang kanyang mahabang buhok maayos na nakalugay at binigyan siya ni Manang Lusing ng konting liwanag sa mukha gamit ang simpleng make-up. Wow, Mommy! You look like a real princess now, not a swamp monster anymore. Papuri ni Laika habang pumapalakpak. Salamat sa backhanded compliment ha, natatawang sabi niya. Maya-maya bumaba sila sa sala kung saan naghihintay na si Luther. Nakasuot ito ng kaswal na puting polo shirt na nakatupi hanggang siko. Nang makita siya nitong pababa sa hagdan, napansin niyang sandaling natigilan ng lalaki. Pwede na, tipid na komento ni Luther. Anong pwede na? Ang ganda ko kaya. Kung sa probinsya namin to pinagkakaguluhan na ako ng mga tricycle driver doon. Pero bago pa man makasagot ang lalaki, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng manson. Lumabas mula doon na isang matandang babae, may hawak na basto na may disenyong ginto, ngunit napaka-elegante ng tindig. Si Doña Anastasia Bantugon. Nandiyan na si Lola, bulong ni Luther. Bigla nitong hinawakan ng kamay at pinagsakop ang kanilang mga daliri. Nagulat siya sa kuryenteng naramdaman niya sa biglaang paghawak na iyon. Hoy, bakit may paghawak ng kamay? Arte lang to, wag kang assuming, bulong ni Luther pabalik. Maya-maya pumasok ang Donya sa loob ng sala at agad na tumakbo si Laika. Great, Grandma! Oh my sweet little angel! Niyakap ng Donya ang bata bago tumingin sa magkapares na nakatayo sa harapan niya. Tiningnan niya si Luther at pagkatapos binalingan ng matalim na tingin si Valerie. So, ito ba ang babaeng sinasabi mong nagpabago sa matigas mong puso, iho? Isang probinsyana? Naramdaman ni Valerie ang tindi ng pressure, ngunit imbes na matakot, naalala niya ang kanyang pamilya. Di ako po pwedeng mapahiya dito. Sa lechon ay papadala ko kay nanay. Ngumiti siya na napakatamis at tumakbang pasulong, kahit hawak pa rin niya si Luther. Magandang umaga po, Doña Anastasia. Ako po si Valerie. Opo, probinsyana po ako pero tinitiyak ko po sa inyo ang pagmamahal ko sa anak ninyo at kay Laika kasing puro ng gatas ng kalabaw sa amin. Natahimik ang buong sala. Si Luther napapikit na lamang habang si Doña Anastasia nanatiling walang emosyon pero maya-maya bigla itong umiti ng malawak. Gatas ng kalabaw? Matagal na ako hindi nakakarinig ng ganyang salita, at least hindi siya katulad ng mga plastic na babae sa Maynila. Tawa ng matanda. Naging matagumpay ang unang tanghalian kasama si Doña Anastasia. Ngunit para kay Valerie ang makaligtas sa matalim na titig ng matanda ay parang nakaligtas siya sa unang round na isang championship match. Akala niya makakahinga siya ng maluwag nang umalis ang maraming kotse ng Donya, ngunit nagkamali siya. Di pa man siya nakakapagpalit ng masikip na pink dress, bigla na naman sumulpot sa likod niya si Luther. Walang sabi-sabi hinawakan ng kanyang braso, hinila siya patungo sa likod ng manson. Hoy, teka muna kapre. Reklamo niya habang pilit na humahabol sa malalaking hakbang ng lalaki. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Sabi ko naman sa'yo kanina, arte lang yung pagiging sweet ko sa harap ng lola mo. Huwag mong tototohanin ang pagiging lalaki. Ano ba? Diktador, hindi kita asawa? Pero di siya pinansin ni Luther hanggang marating nila ang pinakadulong bahagi ng bakuran. Doon bumitaw ang lalaki at tumanap sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang tingin, kaagad siyang natigilan. Sa harap nila isang malawak na hardin na napapalibutan ng sikat ng araw. Ngunit malungkot ang tanawin. Ang buong paligid punong-puno ng mga tuyong halaman ng mga dilaw na bulaklak. Mga bulaklak na kung tawagin sa probinsya nila ay amarillo o marigold. Marami sa mga itong nalantana at ang lupa bitak-bitak na sa tuyot. Bakit ba hila-hila mo na naman ako rito, Mr. President? At teka, bakit may ganito kalaking taniman ng bulaklak dito sa gitna ng simento mo? Kala ko ba puro bakal at pera lang naman ang utak mo? Tanong niya bagaman nabawasak ang asik sa kanyang boses na makitang kalagayan ng hardin. Bumuntong hininga si Luther. Lumamyos ang matigas itong mga mata habang nakatingin sa mga lantang bulaklak. Isang ekspresyon na hindi niya nakasanayan na makita sa ruthless niyang boses. This garden belonged to Laika's biological mother.
She personally planted every single marigold here before she passed away. Noong sanggol pa lang si Laika, dito niya dinadala ang bata kapag umiiyak. These flowers are the only physical memory of Laika as of her mom. Napatitig siya kay Luther. Pakiramdam niya may kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang lalaking akala niya ay walang pakiramdam at puro pananakot lang ang alam may ganito palang dinadalang bigat. Kaya pala, bulong niya habang dahan-dahan lumalapit sa isang lantang amarilyo. Kaya pala si Laika sabik na sabik sa pagmamahal ng isang ina. At ikaw naman parang laging may dalang sariling bagyo sa mukha mo dahil natatakot kang makalimutan ng karaan. I hired top-tier gardeners, Valerie. I paid them hundreds of thousands to keep this place alive, but they all said the same thing. The soil is dead and the seeds won't grow anymore. Sinabi sa resume mo, lumaki ka sa bukid at anak ka na magsasaka. Tell me, can you fix this? O nagyayabang ka lang nung interview? Naningkit ang mata niya sa huling hirit ng lalaki. Aba, hinahamon mo ba ang dugong magsasaka ko, Mr. Bantugon? FYI lang ha, ang tatay ko ang hari ng pagpapatubo ng kahit anong halaman sa baryo namin. Kahit yung sanga kapag hinawakan ko, nabubuhay. Walang arte, lumuhod siya sa lupa. Kahit suot pa niya ang mamahaling pink na dress. Kumuha siya ng isang dakot ng lupa, inamoy ito at pinagpag ang kanyang mga kamay. Ang problema sa mga top-tier gardeners mo, puro kemikal ang alam na abono. Akala nila pera-pera lang pagpapatubo ng halaman. Paliwanag niya habang nakatingin sa itaas kay Luther. Ang lupa parang tao lang yan. Napapagod kapag puro artificial ang binibigay mo. Ang kailangan ng hardin na to katulad ninyong mag-ama. Simpleng alaga, tamang sikat ng araw, natural na pataba at higit sa lahat, pagmamahal. Nang lumingon siya, nahuli niyang nakatitig sa kanya si Luther. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap na hindi niya maipaliwanag. Parang di na to ang galit na boss niya, kundi isang lalaking unti-unting nakakita ng pag-asa. Ang lapit talaga ng mukha ng kapring ito kapag nakayuko. Katunayan kung di lang tumasungit, pwede itong panlaban sa mga artista sa telebisyon. Bago pa nga maging seryoso at madrama eksena, biglang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag ng mansyon. Lumabas to ng mukha na nakangiting si Laika. Mommy! Valerie! Daddy! Sigaw ng bata habang abot langit ang tuwa. Batman the dog pooped again this time. He did it inside Daddy's favorite leather shoes. Yung itim na galing pa kay Italy? Mabilis ng bagong mukha ni Luther. What? My Gucci loafers? Anito? O kita mo na, Luther. Sabi ko sa'yo eh. Humihingi ng natural na pataba ang hardin mo at ang aso mo, napaka-supportive. Nag-donate agad sa sapatos mo. Valerie, this is not funny. Galit na sigaw nito habang mabilis na naglalakad pabalik sa loob ng bahay para isalba ang kanyang mamahaling sapatos. Isalba mo na yan, Mr. President. Balitaan mo ako kung mabango ang sapatos na galing Italy, ha? Sigaw pa niya habang nakangisi. Nang mawala si Luther sa paningin niya, itinibinaling niya ang muli ang tingin sa mga lantang bulaklak. Hinaplo sa isang tuyong talahib at bumulong. Huwag kayo mag-alala, mga amarilyo. Nandito na si Valerie. Bubuhayin natin ang hardin na ito kasama na natutulog na puso ng may-ari sa inyo. Sa kabilang banda, ang sumunod na linggo ay naging mas abala para kay Valerie. Habang sinusubukan niyang buhayin ng mga amarilyo sa hardin, kailangan niya ring buhayin ang pagkabata ni Laika na tila nakalimutan na kung paano maglaro ng mga tradisyonal na laro dahil sa mga mamahaling iPad at gadgets. Isang hapon, dinala niya si Laika sa malawak at makintab na sala ng mansyon. Gamit na isang piraso ng tisa na kinuha niya sa bodega, nagdrawing siya ng mga kahon sa sahig. Ganito yan, Laika. Panimula niya habang nakapamewang. Ang tawag dito, piko. Sa probinsya namin, kapag wala kaming pambili ng laruan, gumagawa kami nito sa kalsada. Tatalon ka gamit ng isang paa pero bawal mong tapakan ng guhit. Kapag natapakan mo to, ibig sabihin taya ka at parurusahan ka ng maligno. Nanlaki ang mata ni Laika at halatang manghang-mangha. Wow! Is the maligno like daddy? Medyo. Mas matangkad lang ng konti ang tatay mo. O sige, ganito ha, ihagis mo tong bato. Sakto naman tumalon si Laika sa unang kahon nang biglang bumukas ang nabuhalang pinto ng mansyon nang walang abiso. Pumasok ang isang babaeng tila naglalakad sa ibabaw ng fashion runway. Si Jacqueline Monteclaro, ang sikat na modelo, influencer, at ang babaeng matagal nang naghahabol sa yaman at kagwapuhan ni Luther. Napatigil si Jacqueline sa paglalakad na makita ang mga guhit ng tisa sa kanyang dinadaanan.
Dahan-dahan itong binababa ang sunglasses at tumingin sa kanya na tila ba nakakita to ng isang kakaibang insekto. What is the meaning of this? Who are you? At bakit may kasambahay na naglalatag ng dumi sa sahig ni Luther? Yuck, is that shock? Are you trying to ruin the Italian marble tiles? Napatitig si Valerie sa babae at otomatikong uminit ang dugo niya. Ngunit pinanatili niyang isang nakakalokong ngiti sabay pamewang din. Ang dugong probinsyana niya ay hindi basta-basta umaatras sa mga ganitong klaseng slay kung tawagin sa internet. Aba miss, unang-una hindi ako kasambahay. Pangalawa, kung makapasok ka rito at makasigaw para ikaw nagbabayad ng kuryente ng mansong to ha. May susi ka? May pass? Guard, may nakapasok na langaw na nakapula. Sagot niya sabay turo sa pinto. How dare you? I am Jacqueline Monteclaro. Akong madalas kasama ni Luther sa mga events at sino ka para pagsabihin ako? She is my mommy, Valerie. Singit ni Laika sabay takbo patungo sa kanya at mahigpit niyakap ang kanyang binti. Tinignan ng bata sa Jacqueline ng masungit. At ikaw, bad auntie, you're not welcome here. You're ruining our game. Namula sa galit ang mukha ni Jacqueline sa ilalim ng kanyang makapal na make-up. Tinaas nito ang kanyang mahabang kuko at tinuro si Valerie. Mommy? Ha? Niloloko mo ba ako, bata? Inakit mo siguro si Luther, no? Bulong nito sa kanya. Isang hamak na probinsyana, gustong maging asawa ng isang bantugon? Umamin ka nga. Magkano bang kailangan mo para umalis sa bahay na to? I can write you a check right now, just name the price and get out of Luther's life. Binuksan ng babae ang kanyang bag at aktong kukuha ng checkbook. Ngunit bago pa man to mailabas, sumakbang na siya pasulong at tinitigan to ng diretsyo. Miss, itago mo yung checkbook mo. Baka kapag sinulat ko ang halaga ng ganda, talino at dignidad ko, mag-bounce yung cheque mo at ma-foreclose pang mga ari-arian mo. Madiin niyang sabi dito. And for the record, hindi ko inakit si Luther. Siyang nagmakaawa sa akin. Nagdala pa nga ng kontratang may 6 na 0 para lang tanggapin kong trabahong to dahil alam niya ng isang tulad ko lang na may pusong totoong tao ang kayang magpatino sa buhay nilang mag-ama. You! Sasabunutan sana siya ni Jacqueline nang biglang dumating si Luther. Bahagyang kumunot ang kanyang noon nang makita ang tisa sa sahig. Si Jacqueline na galit at si Valerie na nakapamewang na parang handang makipag-away sa palengke. Luther, babe! Patakbong lumapit si Jacqueline kay Luther at tumawak sa braso nito. Nag-iba agad ang boses nito at parang naging pusa. Look at this girl. Pinalayas niya ako. Tinuruan niya ang mga anak mo na squatter na laro sa loob ng sala mo. She even insulted my financial capacity. Sabi ko sa'yo, kumpiskain mo mga gamit niyan at palayasin mo na. Dahan-dahan, tinanggal ni Luther ang kamay ng babae sa kanyang braso. Tinignan nga si Valerie na ngayon tinaasan lang siya ng kilay na para bang sinasabing, subukan mo kung hilingang humingi ng paumanhin, tatamaan ka sa akin. Maya-maya tumingin siya sa babae. Jacqueline, leave. What? Babe, pinapaalis mo ko dahil sa babaeng yan? Gulat na tanong ng modelo. Yes, because Valerie is my fiancé and she runs this house now. Kung anong laro ang gusto niyang ituro sa anak ko, pader ko ang madudumihan, hindi sa'yo. At kung pinalayas ka niya, ibig sabihin hindi ka talaga imbitado. You will regret this, Luther. Makikita ninyo. Nagdadabog tong naglakad palabas. Nang may sara ang pinto, humarap si Valerie kay Luther at tumalukip-kip. O, paano yan, kapre? Nadagdagan ang trabaho ko. Walang sinabi sa kontrata na may kasama palang pagtataboy ng mga langaw sa mukhang tinitigyawat sa galit. Tumingin si Luther sa mga labi niya. Just make sure to clean the floor after your piko. At saka salamat. Napatitig si Valerie sa likod ni Luther habang paakyat to sa hagdan. Aba, marunong din palang magpasalamat ang lalaking to. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang puso biglang kumabog ng mabilis nang walang dahilan. Dahil sa nangyaring insidente, kay Jacqueline naging medyo magaan ang atmosfera sa loob ng manson. Di na ganon katinik ang mga tingin ni Luther kay Valerie at si Valerie naman unti-unti nang nasasanay sa marangyang buhay. Bagaman mas gusto pa rin niyang magsaing gamit ang panggatong kung papayagan lamang siya ng lalaki. Habang mahimbing nang natutulog si Laika, pagkatapos ng maghapong paglalaro, tinawag siya ni Luther sa sala. Kakauwi lang nito galing sa isang mahabang board meeting. Magpalit ka ng damit. Maikling utos ni Luther habang nakasandal sa may pinto ng kanyang kotse sa garahe. Hala, gabi na. Saan tayo pupunta? Bibenta mo ba ako sa ibang kumpanya dahil natatapakan ng aso mo ang bago mong sapatos?
Usisa niya habang tinitingnan ang sarili na naka-t-shirt lang na may tatak na isang lokal na politiko sa probinsya at kupas na leggings. I promised my grandmother that I would take care of you. Tsaka utang ko sa iyo ang pagtatanggol mo sa bahay na to laban kay Jacqueline, sagot ni Luther sabay iwas ng tingin. I'm taking you out for dinner. Dinner? Saan? Doon na naman ba sa mga restaurant ng appetizer, sing laki lang ng piso pero ang presyo sing laki ng buwan ng sahod ng pamilya ko? Nako, wag na sir. Mas mabubusog pa ako sa tire-tirang sinigang ni Manang Lusing. Just get in the car, Valerie. Medyo naiinip na sagot ng lalaki. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Pumasok siya sa mamahaling sasakyan pero habang binabaybay nilang highway may naisip siyang kalokohan. Lumingon siya sa seryosong mukha ni Luther na seryosong nagdadrive. Gusto mo talaga akong ilibre ng hapunan bilang pasasalamat? Tanong niya rito. Yes, any restaurant you want. I can buy you the whole place if needed. Sige, ako magtuturo ng daan. I-right turn mo yan. Matapos ang halos 30 minutong pag-ikot, huminto ang kotse ni Luther sa isang mataong gilid ng kalsada. Pagbaba pa lang ng salamin ng kotse, sumalubong na ang makapal na usok na may kasamang amoy ng nasusunog na uling, pinipritong isda at matamis na sarsa. Nang bumaba si Luther, halos magkadikit ang kanyang dalawang kilay sa tindi ng pagkakakunot. Nakatayo sila sa tapat ng isang sikat na hilera ng mga turo-turo sa tabi ng bangketa. May mga tricycle drivers, estudyante at mga ordinaryong manggagawa na nakapaligid sa mga malalaking ihawan at kawali. Dito tayo kakain? This is street food, Valerie. Are you trying to poison me? Anong poison? Arte mo talaga, kapre. Masustansya to, no? Natatawang sabi niya sabay hila sa braso ng lalaki, papalapit sa isang pwesto ng kwek-kwek at ihaw-ihaw. Dito ang 500 piso mo. Baka mabilaukan ka na sa sobrang dami ng makakain mo. Tikman mo ang sarsa, gawa sa pawis at pagmamahal na nagtitinda. I don't eat food made of sweat. Nandidirang sabi ni Luther, ngunit hindi ito makapalag dahil napakahigpit ng kapit niya sa braso nito. Kumuha siya ng isang basong plastik. Binigyan si Luther na isang stick ng kawayan. Kumuha siya ng 5 pirasong kwek-kwek at sinawsaw sa umaapaw na matamis at maanghang na sarsa na may maraming sibuyas. O, subukan mo. Kapag hindi masarap, papayag na akong tawagin mo kung bungera habang buhay nang walang reklamo. Hamon niya rito sabay dikit ng kwek-kwek sa tapat ng labi nito. Medyo nag-aalangan si Luther. Tumingin muna sa paligid. At may ilang mga kabataang nakatingin sa kanila. Nilakasan na lamang niyang loob. Dahan-dahang inuya ang orange na bilog sa kanyang bibig. Napatigil siya sa panguya. Ang tamis ng sarsa, ang anghang ng sili ay tumutugma sa kanyang panglasa. It is actually good. Gulat na pag-amin ni Luther sabay ngoyang muli. Sabi sa iyo di lahat ng masarap kailangan may gintong platido at may waiter na nakayuko sa iyo. Ngiti ni Valerie. Nakahinga siya na maayos na makitang nagsimulang kumuha si Luther ng sarili nitong kwek-kwek. Doon, sa tabi ng umuusok na ihawan, habang nag-aagawan sila sa huling piraso ng isaw at Betamax, nakita ni Valerie ang ibang anggulo ng kanyang amo. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap sa probinsya, kung paano siya nagtitiis na magulam ng asinong college para lang makatipid sa baon at kung paano niya gustong makitang nakangiti ang kanyang mga magulang kapag nakabili na sila ng sariling lupa. Sa pagkakataong to, nawala ang malamig na pader ng isang business tycoon. Ang nakita ni Valerie isang lalaking matagal nang nakalimot kung paano mabuhay ng simple. Isang lalaking maagang pinatandaan ng responsibilidad at lungkot. Nang matapos na silang kumain, kaagad na rin silang umuwi. Naglakad sila pabalik sa kotse bitbit ang 2 baso ng palamig na buko. Pero maya-maya biglang nakaramdam si Valerie nang may lumutong sa kanyang paanan. Napasigaw siya nang matanggal ang nag-iisang takong ng kanyang ukay-ukay na sandals. Nawalan siya ng balanse at ang akala niya literal na hahagkan niya ang simento. Ngunit bago pa man siya bumagsak, isang malakas na bisig ang mabilis na pumatong sa kanyang bewang. Hinila siya nito pa itaas. Napakalapit ng mukha ni Luther sa kanya, amoy uling na hinaluan ng mamahalin nitong pabango. Salamat, kapre, nauutal na bulong niya habang pulang-pulang kanyang pisngi. Welcome, bungangera, sagot ni Luther. Ngunit imbes na bitawan siya na natili ang hawak nito sa kanyang bewang habang nakatitig sa kanyang mga mata.
Doon na-realize ni Valerie, mukhang mas delikado pa ang turo-turo kaysa kahit anong corporate meeting na pinasukan niya. Ang matamis na eksena sa tabi ng turo-turo noong nakaraang gabi ay tila isang malayong panaginip na lamang kinaumagahan. Pagkagising kasi ni Valerie, bumalik na naman si Luther sa pagiging cold at seryoso nito. Napaka-isnabero talaga ng kapreng yun. Pagkatapos akong hawakan sa bewang, ngayon di man lang ako batiin ng magandang umaga. Kala mo naman may nakakawang sakit ako. Reklamo niya habang nagpupunas ng lamesa sa kusina. Sinong kinakausap mo dyan, Mommy Valerie? Tanong ni Laika na kasalukuyang nagpapakain ng biskwit sa aso nito. Wala, munting dragon. Ang sabi ko, ang tatay mo, parang panahon ngayon sa Maynila, pabago-bago, magulo at masarap ireklamo sa pag-asa, sagot niya sabay ngiti. Ngunit 8:00 na ng gabi pero hindi pa rin bumababa si Luther mula sa kanyang silid para magkapunan. Karaniwan napaka-perfectionist ito ng oras, kaya naman nagtaka na siya. Manang Lusing, bumaba na ba si Luther? Nako, Valerie, kanina pang 5:00 nang dumating ang senyorito galing sa opisina. Nasiraan daw ang sasakyan niya sa daan. Diretso sa kwarto niya, di na lumabas. Nag-aalala nga ako sagot ni Manang Lusing na may bakas ng kaba. Kinabahan din siyang bigla. Kumuha siya ng isang mangkok ng mainit na nilagang baka at dahan-dahan umakyat si Katlong palapag kung nasa ng master's bedroom ni Luther. Maya-maya kumatok siya sa pinto nito. Sir Luther, kakain na. Huwag mo namang hintayin pumasok kami rito ni Laika para lang kalad ka rin ka pababa. Sigaw niya mula sa labas. Walang sumagot at ang tanging naririnig lamang niya ay ang ugong ng TV sa loob. Dahil sa kaba, pinihit niyang hawakan ng pinto at swerte naman hindi ito nakakandado. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng madilim na kwarto. Doon sa dambuhalang kama, nakita niya si Luther na nakahiga sa ilalim ng makapal na kumot, ngunit hindi ito natutulog ng mahimbing. Nanginginig ang buong katawan nito at ang mga labi mapuputla habang ang mga ngiti naman pulang-pula. Diyos ko po, Luther! Mabilis niyang binaba ang mangkok sa mesa at patakbong lumapit sa kama. Ninawakan niya ang noo ng lalaki. Hala, ang init mo! Valerie, nauutal na sabi ni Luther. Pikit ang mga mata nito at nahihirapang huminga. I'm fine. Just leave. It's just a headache. Anong headache? Ang dambuhalang kwarto nagkakasakit din pala. Akala ko gawa ka sa bakal at di ka tinatamaan ng virus. Asik niya, pero baka sa matinding pag-aalala sa kanyang boses. Huwag ka nang magmatigas dyan, Sir Luther. Sa oras na to, ako ang boss at ikaw ang pasyente. Agad kumilos ang dugong probinsyana ni Valerie. Bumaba siya sa kusina upang kumuha ng palanggana ng maligamgam na tubig, ilang pirasong bimpo at nagpatulong kay Manang Lusing na magluto ng mainit na lugaw na may maraming luya at bewang. Ang tradisyonal na lunas ng kanyang nanay sa probinsya kapag may matinding trangkaso. Buong gabi hindi siya umalis sa tabi ng kama ng lalaki. Nilagay niya ang basang bimpo sa noo nito upang magpababa ang temperatura. Dahil nanginginig si Luther sa ginaw, pinilit niya tong binuhat paupo para subuan ng mainit na lugaw. Ayoko niyan. It smells like ginger, reklamo ni Luther. Aba, maarte ka pa. Kakainin mo to o gagamitin kita ng child psychology tulad ng ginagawa ko kay Laika. Sige na, ibuka mo ang bibig mo, dambuhalang bata. Walang nagawa si Luther kundi ang kumain. Matapos ito, pinunasan niyang leeg at ang mga braso ng lalaki para mabilis na lumabas ang init sa katawan nito. Madaling araw na nang magsimulang bumaba ang lagnat ni Luther, ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog at pagdideliryo, bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Don't leave. Please, stay with me, Mom. Don't go. Bulong ni Luther. Ang boses ay puro ng sakit at pangungulila. Nalungkot siya bigla para sa lalaki. Ginamit niya ang kanyang bakanting kamay para dahan-dahang haplusin ang magulo at basang buhok nito. Nandito lang ako, malaking bata. Hindi kita iiwan. Matulog ka na? Dahil sa sobrang pagod, di na napansin ni Valerie na unti-unti na rin siyang dinadalaw ng antok. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kama habang kanyang mukha ay nakasandal sa gilid ng kutsyon at ang kanyang kamay nananatiling mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang boss. Kinaumagahan, dahan-dahang minulat ni Luther ang kanyang mga mata. Mas magaan na ang kanyang pakiramdam at wala nang mabigat na lagnat. Kaagad tumambad sa kanyang palingin si Valerie.
Nakatulog ang dalaga habang nakaupo sa sahig. Nakasandal ang mukha sa kama at may kaunting panis na laway. Pero sa kabila noon nakita ni Luther ang palanggana, ang mga bimpo at ang walang lamang mangkok ng lugaw, at higit sa lahat naramdaman niya ang init ng kamay ni Valerie na hanggang ngayon nakasangkap pa rin sa kanyang palad. Isang totoong ngiti ang sumilay sa labi niya. Hinaplos niya ang pisngi ng natutulog na dalaga. Alam na niya sa sarili ang katotohanan. Ang kontratang ginawa niya para maging substitute mom ito ay wala ng silbi dahil ang totoo, nahulog na ang loob ng ruthless na kapre sa bungangerang probinsyana. Kapansin-pansin na matinding pagbabago sa mansyon ng mga bantugon. Di na ganun kalamig ang boses ni Luther kapag naguutos at madalas na rin siyang umuwi ng maaga upang sumabay sa hapunan. Si Valerie naman lalong naging malapit kay Laika na ngayon masunurin na at natutong magsaing ng bigas sa rice cooker, isang tagumpay na pinagmamalaki niya kay Manang Lusing. Isang Sabado ng madaling araw habang hilahil pa sa antok si Valerie at nakasuot ng pambahay na duster, bigla siyang ginising ni Luther. Mag-empake ka ng mga gamit mo, Valerie, kasama ng mga damit ni Laika. Maikling utos ni Luther habang nakatayo sa tapat ng kanyang pinto. Bihis na bihis, naka-white t-shirt at moong. Hoy, alas 4 pa lang na madaling araw, Mr. President. Saan naman ba tayo pupunta? Reklamo niya habang naghihikab. At bakit kailangan mag-empake? Just do it, Valerie. We have a long drive ahead. Seryosong sagot ng lalaki sabay bagsak ng isang malaking paper bag sa kama niya. Isuot mo yan. Huwag yung duster mo at baka mapagkamalan kang naglalako sa daan. Nang tingnan niya ang loob ng bag, naglalaman to na isang magandang kaswal na t-shirt at komportableng pantalon na saktong-sakto sa kanyang sukat. Kahit nagtataka, mabilis siyang kumilos, binihisan din ang tuwang-tuwang si Laika. Sa unang 2 oras ng biyahe, puro reklamo at asaranang ang naganap sa loob ng sasakyan. Si Valerie ang reyna ng sound system. Pinatugtog niya ang mga lumang kanta ng Aegis na ikinasakit ng tenga ng seryosong lalaki. Ngunit nang sumapit ay ika-oras 4 na biyahe, bigla na lang siyang natahimik. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga naglalakihang building ng Maynila ay napalitan na ng malawak na bukirin ng palay, mga punong niyog at mga pamilyar na bundok. Naramdaman niya ang pamilyar na simoy ng hangin. Teka muna, Sir Luther, bakit pamilyar ang daan na to? Papunta to sa bahay namin sa probinsya. Di sumagot si Luther. Sa halip, mas lalo pa nitong inapakan ang silinador ng sasakyan habang palihim na nakatingin sa rearview mirror para makita ang reaksyon ng dalaga. Pumasok ang sasakyan sa isang maliit na barangay road na medyo mabatong kalsada. Maya-maya pa humintong SUV sa isang pamilyar na lote. Ngunit nakinggulat ni Valerie na makita ang dati nilang lumang kubo na halos gumuho na dahil sa nakarang bagyo. Ngayon, pinalitan na ng isang magandang 2 palapag na bahay na bato. May malawak na veranda at bagong bubong. Nanay? Tatay? Gulat na sigaw niya habang mabilis na binubuksan ang pinto ng kotse. Nakatayo sa tapat ng bagong bahay ang kanyang mga magulang at 7 kapatid. Lahat sila maayos sa mga suot na damit, malulusog ang itsura at may malalawak ng ngiti sa kanilang mga mukha. Anak! Patakbong niyakap si Valerie ng kanyang nanay habang umiiyak sa tuwa. Salamat sa Diyos, anak. Napakabuti ng kumpanyang pinasukan mo sa Maynila. Nay, ano pong nangyayari dito? Bakit ganito ang bahay natin at kaninong mga kalabaw yun? Turo niya sa 2 malalaking kalabaw na may magandang kulungan sa gilid ng bukid. Aba, ang sabi ng manager ng Bantugon Group na pumunta rito noong nakaraang buwan, advance bonus mo raw yan dahil napakahusay mo raw na empleyado. Sabi pa nga dahil sa'yo sumigla ang buong kumpanya kaya pinasimentohan ang bahay natin at binigyan ng tatay mo ng puhunan para sa pagsasaka. Paliwanag ng kanyang ina habang tinatapik ang balikat ng dalaga. Napatigil siyang bigla. Dahan-dahan siyang lumingon kay Luther na ngayon pababa ng sasakyan habang buhat-buhat na nakangiting si Laika. Isang maligaya at pilong kindat ang binigay nito sa kanya. Sir Luther? Naiiyak niyang sabit habang lumalapit sa lalaki. Wala naman to sa kontrata natin. Ang usapan magpapanggap lang ako. Binaba ni Luther si Laika para makipaglaro sa mga kapatid ni Valerie. Bago niya hinarap ang dalaga, nilapitan niya ito na napakalapit. Sabi mo kasi nung gabi sa turo-turo, kaya ka lumuwas ng Maynila para maiahon sa hirap ang pamilya mo. I just speed up the process, Valerie.
Ayokong nagtatrabaho ka habang nag-aalala sa kanila dito. Lumapit pa siya ng konti at bumulong sa tenga ng dalaga. At saka, kailangan ko rin magpalakas sa mga biyanan ko, di ba? Baka kasi tanggihan mo ako kapag nalaman kong susunod kong plano. Namula ang buong mukha ni Valerie sa tindi ng kilig at gulat. Biyanan? Ibig sabihin ba nito? Bago pa man to makasagot, hinila na sila ng kanyang ama patungo sa mahabang mesa sa ilalim ng puno ng mangga. Oh, halina kayo, senyorito. Luther, nagluto kami ng native na manok. May sumang lihiya at bagong pitas na buko. Kain tayo. Ang buong hapon naging isang malaking piyesta sa baryo. Ang ruthless at kinatatakutang CEO ng Bantugan Group ay walang kaarte-arteng umupo sa mahabang bangko na gawa sa kawayan. Kumain siya gamit ang kanyang mga kamay. Nakipag-inuman ng lokal na tuba sa tatay niya na naging dahilan para mamula ang mukha nito at nagkipaghabulan pa kay Laika at sa mga kapatid niya sa malawak na bukirin. Habang nakatingin siya kay Luther, tawa ng tawa habang hinahabol ng mga bata. Naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kaligayahan. Sa pagkakataong yon, na-realize niya na hindi nilang to isang trabaho. Ang kanyang puso tuluyan ang nadala ng dambuhalang kapre na may gininto ang puso. Sa kabilang banda, ang buong akala ni Valerie tuloy-tuloy na ang kanyang magandang kapalaran matapos na ingranding bakasyon sa kanilang probinsya. Subalit kinaamagahan pagbalik nila ng Maynila, nagising siya sa sunod-sunod na ring ng kanyang cellphone. Pagkabukas niya ng telebisyon sa sala, halos mabitawan niya ang hawak na baso ng tubig. Isang hamak na probinsyana, binabayaran ng milyon-milyon para magpanggap na fiancé at ina ng anak ng isang sikat na tao. Ito ang kopya ng kontrata, sigaw na isang kilalang host sa showbiz. Talk show, sa screen, malaking-malaki na nakapaskil ang larawan ng orihinal na kontrata na pinirmahan niya sa opisina ni Luther. Ilang buwan nang nakakaraan. Malinaw na nakasulat doon ang halaga ng kanyang buwanang sahod, ang mga kondisyon at ang kanyang pirma sa ilalim ng salitang Substitute Mom Contract. Naging viral ang balita sa loob ng ilang minuto. Sa internet, grabe ang pag-atake ng mga tao sa kanya. Tinawag siyang gold digger, manggagamit, bayarang ina at oportunista. May mga nag-post pa ng larawan ng bago nilang bahay sa probinsya na kesyo galing daw yon sa pangmamanipula niya sa isang mayamang balo. Nay, tay, panginig ng boses niya habang nakatingin sa screen. Ang kanyang tigdindad na kitagal niyang iningatan ay parang basahang itinapon sa putikan. Alam niya kung sino may gawa nito. Walang ibang may access at may matinding galit sa kanya, kundi si Jacqueline Monteclaro. Nang gabing yon, tahimik siyang nag-eempake ng kanyang mga damit sa loob ng kanyang silid. Mabilis ang kanyang pagkilos habang ang mga luha walang tigil sa pag-agos sa kanyang pisngi. Tama na, Valerie. Masyado ka nang naging assuming. Akala mo ba totoong pamilya ka na rito? Kontrata lang ang lahat at ngayon nalaman na ng buong mundo. Bulong niya sa sarili habang sinasara ang kupas niyang maleta. Dahil sa pagka-emosyonal niya, hindi niya namalayan na nakapasok na sa kanyang kwarto si Luther. Halatang galing to sa isang emergency meeting ng kumpanya. Magulo ang buhok nito, malalim ang paghinga, at may hawak na isang piraso ng papel. Nang makita niya ang maleta ni Valerie, lalong nagdilim ang kanyang mukha. Where do you think you're going? Uuwi na ako sa amin, Luther. Ibibigay ko na sa iyong resignation ko. Aniya sabay talikod para hindi nito makita ang kanyang basang mukha. Tama na. Ito na ang kontrata. Tapos na. Sirang-sira na ako sa mga tao. Ayokong isipin ng mga anak mong binabayaran mo lang ako para mahalin siya. Ayokong bansagahan ng pamilya kong magnanakaw ng yaman ninyo. Hinarap siya ni Luther sa pamamagitan ng paghawak sa magkabila niyang balikat. Sa pilatan niya tong pinatitig sa kanyang mga mata. I don't care about the media, Valerie. At talong hindi peke ang pagmamahal mo kay Laika, alam ko yon dahil nakikita ko araw-araw. Ang kontratang yan, wala na yan. Sa harap ni Valerie walang pag-aalinlangan, pinunit ni Luther ang hawak ng kopya ng kontrata at tinapon to sa sahig. Dahil ngayon hindi na kita pinipilit dahil sa pera, Valerie. Hindi na kita empleyado, aniya habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng dalaga. I love you, Valerie. I don't need a substitute mom anymore. I need a real wife. I need you. Mariing napabuntong hininga si Valerie. Ang pag-amin ni Luther ay sapat na sana para tunawin ang kanyang puso, ngunit nanaig ang takot at hiya sa kanyang dibdib.
Natatakot siya na baka dala lang to ng awa o ng obligasyon na isalba ang sitwasyon. Huwag mo kong daanin sa mga ganyang salita. Kapre, basag niya dito sabay tulak sa balikat ng lalaki. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Kailangan kong protektahan ang pangalan ng mga magulang ko. Bitbit ang kanyang sirang maleta, mabilis siyang lumabas ng mansyon. Iniwan si Luther na nakatayo sa gitna ng silid. Umalik si Valerie sa probinsya, sabalit sa pagkakataong to may mas mabigat na siyang dalang bagahe, ang kanyang sugatang puso. Sa unang ilang araw, hindi halos lumalabas ng silid si Valerie. Nahihiya siya sa kanyang mga magulang at kapatid dahil sa mga paninilang puri na kumakalat sa internet at telebisyon. Ngunit imbes kutyain, binalot siya ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Anak, ang diploma, papel lang, at ang chismis hangin lang, anang kanyang ama habang nagbabalat ng mangga sa may veranda. Pero ang pagkatao mo, kilala namin yan. Hindi ka ganong klaseng babae. Kung gusto mong magtago rito habang buhay, walang problema. May 2 kalabaw naman tayong po pwede mong kalaruin. Natawa siya sa gitna ng kanyang lungkot. Naisip niya hindi siya pwedeng magmukmok habang buhay. Kaya naman upang malibang, nagboluntaryo siyang magturo ng pagbasa at pagsulat sa mga bata sa barangay center ng kanilang baryo tuwing hapon. Doon, muli niyang nahanap ang kanyang ngiti habang nakikipag-asaran sa mga paslit. Bagaman tuwing gabi, bago matulog, hindi niya mapigilang maalala ang kakulitan ni Laika. Isang hapon, habang seryoso siyang nagbabasa ng kwento tungkol sa isang matalinong pagong sa tapat ng 10 bata, biglang nayanig ang buong barangay center. Isang napakalakas at tumatagundong na tunog ang narinig mula sa kalangitan. Hala, may UFO! Sigaw na isang bata. Mabilis nagtakbuhan ng mga tao sa labas, maging siya lumabas din at muntik na siyang mabulunan sa tindi ng gulat na makita ang isang dambuhala at marangyang itim na helicopter na dahan-dahan lumalapag sa gitna ng sementadong basketball court ng barangay. Nang bumukas ang pinto ng helicopter, isang bodyguard ang mabilis bumaba, naglatag ng maliit na hagdan at nagbukas na isang magandang payong. Lumabas mula sa loob ang isang matandang babae na may hawak na baston na may disenyong ginto. Si Doña Anastasia. Nayanig ang buong baryo. Ang mga kapitbahay niya ay napanganga habang ang matanda ay seryosong naglalakad patungo sa tapat ng barangay center, diretsong nakatingin sa kanya. Doña Anastasia, bakit po kayo nandito at bakit po kayo naka-helicopter? Gulat na tanong niya habang nagmamadaling dumapit at nagmano sa matanda. Pinalo ng Donya ang kanyang baston sa semento ng napakalakas, dahilan para mapatalo ng ilang osisero. Peste kang bata ka. Akala mo ba hahayaan lang kitang magtago rito sa gitna ng bukid pagkatapos mong guluhin ang buhay ng pamilya ko? Donya, tungkol po sa kontrata. Anong kontrata? Punitin mo yon. Pinunit na nga ni Luther, di ba? Asek ng matanda bagaman may halong pilong ngiti sa labi. Alam mo ba, simula nang umalis ka, naging impyerno ang mansyon. Si Laika ayaw nang kumain ng gulay at binato ang rice cooker sa swimming pool dahil hindi raw ikaw ang nagsaing. At ang abo kong si Luther bumalik sa pagiging monster sa kumpanya. Mas malala pa siya ngayon sa kapre. Mukha na siyang demonyo doon. Walang umingiti. Kahit lahat ng empleyado gustong mag-resign. Napayuko siya at bigla naramdaman ng matinding kirot at pahungulila. Nahihiya po kasi ako, Doña Anastasia. Ang tiyan ng mga tao sa akin bayaran na ginamit ko ang apo ninyo para sa pera. Lumapit ang matanda at hinawakan ng magkabilang kamay niya. Iha, ang puso, hindi napapapirmahan sa papel. Nakita ko kung paano mo ibinalik ang buhay at saya sa bahay na yon. Kung pera lang habol mo, matagal mo nang kinuhang checking binibigay sa'yo ni Jacqueline pero hindi mo ginawa. Huminga na malalim ang matanda. Tinuro ang helicopter gamit ang kanyang baston. Kaya ngayon, Valerie, kung hindi ka sasakay sa helicopter na yan at babalik sa Maynila para bawiin ang kapre mo, ako mismo magpapakaladkad sa'yo sa mga bodyguard ko. Hindi po pwede na masisira ang Bantugan Group dahil sa isang broken-hearted na CEO. Napaangat ang tingin niya. Tumingin siya sa kanyang nanay at tatay na nasa likod na kapwa nakangiti at tumango sa kanya. Narealize niya tama si Doña Anastasia. Hindi nga niya dapat tinatakasan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya dahil lang sa mapanirang salita ng ibang tao. Sige po, determinadong sabi niya. Mag-aayos lang po ako ng duster ko. Babalik tayo ng Maynila at haharapin natin ang langaw na nagpasabog ng kontratang yan. Sa kabilang banda, di nag-aksaya ng oras si Doña Anastasia. Pagkalapag pa lang ng helicopter, hindi na pinalabas ng matanda si Valerie sa publiko.
Ayon sa Donya, hindi na kailangan pang magpa-press conference o ibaba ang sarili sa antas ng mga tsismoso para lang magpaliwanag. Ang katotohanan ay mas madaling ayusin sa loob ng 4 na sulok ng tahanan kung saan nagsimula ang lahat, kaya naman dumiretso kaagad ang sasakyan sa mansyon. Suot pa rin ni Valerie ang isang formal na dress na pinahiram ng Donya. Pumasok siya sa malaking sala na may halong kaba at determinasyon. "Mommy Valerie!" Isang mabilis na yapak ang narinig mula sa hagdan. At bago pa man siya makahakbang, mahigpit na siyang niyakap sa bewang ng umiiyak na si Laika. "I miss you so much. Don't leave me again, please." "Andito na si Mommy, munting dragon." Pag-aalo niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Hindi na aalis si Mommy. Hinding-hindi na." Nang tumahimik ang paligid at dinala muna ni Manang Lusing si Laika sa itaas, naramdaman niya ang pamilyar at mabigat na presensya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Luther na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kanyang study room. Maluwag ang necktie nito, halatang ilang gabi nang di nakakatulog ng maayos. Nakatitig lang si Luther sa kanya. Ang mga mata nito na madalas malamig at walang pakialam ay tila nagliliyab ngayon sa labis na emosyon, pangungulila at matinding kaluwagan ng kalooban. Dahan-dahan naglakad si Luther papalapit sa kanya. Bawat hakbang ng lalaki nagpapakaba sa puso niya. Nang 1 pulgada na lamang ang distansya nila, walang sabi-sabi, hinila siya ni Luther sa isang napakahigpit na yakap. "You are back. You are finally back," bulong ni Luther. "Akala ko hindi mo na ako mapapatawad. I'm so sorry for everything." Natawa lang siya ng mahina, ngunit kumante rin ng napakahigpit na yakap sa bewang ng lalaki. "Naman, probinsyano to palaban. Akala mo ba hahayaan ko na lang na ikaw ang mag-alaga kay Laika? Baka puro steak na naman ipakain mo sa bata." Bago pa man makasagot si Luther, isang malakas sa sigaw ang yumanig sa harapan nila. "Luther! Tita Anastasia!" Pumasok si Jacqueline. May dalang mapang-aping ngiti sa labi, kasunod ang ina nito na si Greta Monteclaro, na kilala sa alta sosyedad bilang isang matapobre at dominanteng negosyante. "Look who's here!" Maarteng kansaw ni Jacqueline nang makitang magkayakap ang dalawa. Ang kapal din naman talaga ng mukha ng probinsyanang to na bumalik dito matapos kumalat sa buong bansa ang peke niyang kontrata. Humakbang pasulong si Greta at hinarap si Doña Anastasia na kasalukuyang nakaupo sa sofa habang umiinom ng tsaa. "Anastasia, paano mo natitiis patuluyan ng babaeng yan sa pamamahay ninyo? Sirang-sira na ang pangalan ng mga mantugon sa media dahil sa gold digger na yan. Dapat sa kanya ikulong dahil sa pangigil?" Bago pa man makasagot ang Donya, humakbang si Luther papunta sa harap ni Valerie upang harangan ito. Kaagad nagdilim ang mukha nito at bumalik ang pagiging ruthless at nakakatakot na CEO. "Shut up, Jacqueline, and watch your words, Mrs. Montefalco. You entered my house without permission and you dare insult the woman I love?" "The woman I love? Luther, nabulag ka na ba ng babaitang yan?" Bulyaw ng ina ni Jacqueline. "Ginamit ka lang niya para sa pera. Itong patunay, ang kontratang ninakaw, ang kontratang nakuha ng anak ko sa opisina mo." "Speaking of that contract," malamig na sumingit si Valerie mula sa likod ni Luther. Umakbang siya pasulong, walang bakas ng takot sa kanyang mukha habang diretsyong nakatitig sa mag-ina. "Salamat at pumunta kayo rito, madam." Walang bakas ng takot. "At ikaw, Jacqueline, mas madali kasing mag-abot ng asunto kapag personal." Sinenyasan niya ang personal na abogado ng mga bantugon na kanina pa pala nasa gilid ng dining area. Lumapit ang abogado at naglapag na isang makapal na folder sa center table. "Ano yan?" Kinakabahang tanong ni Jacqueline at unti-unti na walang tapang sa mukha nito. "Yan po ang formal na demanda para sa cyber libel, trespassing at theft laban kay Jacqueline Monteclaro." Diretsahang saad ng abogado. "Meron po kaming malinaw na CCTV footage ng pagpasok ni Jacqueline sa study room ni Mr. Bantugon nang walang pahintulot, pati na rin ang bank transfer na nagpapatunay na binayaran niya ang media network para i-leak ang pribadong dokumento." "What?" Namutla ang babae at napalingon sa kanyang ina. "Mommy, hindi totoo yan." "At para naman sa'yo, Madam Judith?" Nakangiting hilit niya. "Huwag niyo po kong matawag-tawag na gold digger. Ang totoong ginto ko ay dignidad na dala ko mula pa sa probinsya na hindi ko kayang bilhin ang yaman ninyo. Ang kontratang pinalalaki ninyo, basura yan. Basura na yan dahil bago pa ako bumalik dito, pinunit na namin yan. Hindi na ako empleyado rito dahil simula ngayon, ako na ang tatay yung bagong may bahay ng mansong ito."
Tumingin si Luther kay Valerie na may matinding paghanga at pagmamalaki. Lumingon siya sa mga bodyguard sa pinto. Ilabas ang mga yan at siguraduhin na hinding-hindi na sila makakatapak pa sa kahit anong ari-arian ng mga bantugon. Walang nagawa si Judith kundi hilahin ng umiiyak at nanginginig na si Jacqueline palabas ng mansyon habang sunod-sunod ang pagbabanta ng demandahan na alam naman na ng tatlo sila laban ang kapangyarihan ni Luther. Nang muling tumahimik ang mansyon, lumapit si Luther kay Valerie at hinawakan ng magkabilang kamay nito sabay hagkan sa kanyang noo. "Welcome home, may bungangera. Ready ka na ba sa totoong kontrata? Yung walang expiry date at may pirma ng pari?" "Naman, basta siguraduhin mo lang na kasama sa kontrata na ako ang hahawak ng wallet mo, kapre." Tawang-tawang sagot niya habang buong-buo ng kaligayahan sa kanyang puso. Ilang buwan matapos ang pagpatalsik sa mag-inang Jacqueline at Judith sa mansyon. Pumalik ang tunay na sigla sa mansyon. Sa katunayan, kung dati puro formal na painting ang nakasabit sa sala, ngayon may malaki ng frame doon na naglalaman ng litrato ng pamilya Maniebo kasama si Luther at Laika na nakaupo sa ibabaw ng dayami sa probinsya. Isang hapon, abala si Valerie sa kusina habang nagluluto ng hapunan. "Mommy Valerie!" Patakbong pumasok si Laika sa kusina habang hilahilang isang pamilyar at napakalaking piraso ng papel. "Look what I found in Daddy's study room. It says, the permanent mom contract." Napatigil siya sa paghahalo ng sinigang. "Ha? Ano ka mo? May bago na namang kontratang lalaking yon?" Mabilis niyang inagaw ang papel. Laking gulat niya dahil mukhang formal na kasunduan ito, ngunit sa ilalim ng pamagat ay may nakasulat na nakakatawa at nakakakilig na mga kondisyon. Valerie. Kasunduan ng habang buhay na pag-ibig. Ang unang partido, si Luther ay nangangakong hindi na magsusungit, hindi na magpapakakapre at kakain na ng gulaw na maraming luya tuwing magkakasakit. Ang ikalawang partido, si Valerie, ay may karapatang bulyawan ng unang partido kapag ito'y nagpapakabaliw sa trabaho. Ang ikatlong partido, ang opisyal at permanenteng hahawak ng wallet credit cards. At ang ATM ng unang partido, gaya ng kahilingan niya. Walang expiration date ang kontratang ito. Ang tanging paraan para mapawalang bisa ay kung hihinto na sa pag-ikot ang mundo. "Aba, talagang ang laking baliw ng tatay mo, Laika." Nakangiting sambit niya rito. "Saan ba nakuha ng daddy mong kakornihan na to?" "Hindi yan kakornihan, Valerie. Yan ang tinatawag na long-term investment." Isang mababa at baritonong boses ang sumagot mula sa harap ng kusina. Nakatayo doon si Luther. May bitbit siyang isang maliit ngunit napakagandang kahon. Lumapit si Luther kay Valerie, habang si Laika naman dahan-dahang umalis sa kusina at nakipag-high five pa kay Manang Lusing na palihim na nanonood mula sa dining area. Maya-maya, biglang lumuhod ang lalaki sa tapat niya. Isang eksena na kung sasabihin sa mga board members ay hindi paniniwalaan. Ang ruthless na bilyonaryo ay nakaluhod sa tapat na isang babaeng nakaduster at may hawak na sandok. "Valerie, nagsimula tayo sa isang kasinungalingan dahil sa isang kontrata." Seryosong saad ni Luther habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng dalaga. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig nang buksan niya ang kahon na naglalaman ng isang maningning na brilyanteng singsing. "Pero ang pagmamahal ko sa'yo, ang pagmamahal mo sa anak ko, ang pinakatotoong bagay na nangyari sa buhay ko sa loob ng 5 taon. Ayoko na ng peking fiancé. Ayoko na ng substitute mom." Huminga na malalim si Luther bago nagpatuloy. "Valerie Maniebo, ang aking magandang bungangera mula sa probinsya. Will you sign this permanent contract with me? Will you marry me?" Nabitawan ni Valerie ang sandok sa sahig. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Mabilis siyang tumango at kaagad na niyakap ang lalaki. "Oo, Luther. Pakasal tayo kahit bukas kaagad basta't siguraduhin mo lang na walang ibang malignong darating sa kasal natin, ha?" Biro niya rito. Mabilis tumayo si Luther at binuhat si Valerie paikot sa gitna ng kusina habang sinusuot ang singsing sa daliri nito. Mula sa pintuan nagtakbuhan papasok sina Laika, Doña Anastasia at Manang Lusing na may dalang mga konfetti at masigabong palakpakan. Akala ng buong alta sosyedad sa Maynila, sa isang marangyang 5-star hotel o kaya sa isang malaking simbahan, gaganapin ang kasal at tanyag na CEO ng bansa. Ngunit dahil si Valerie ang masusunod sa permanent mom contract, isang malaking sorpresang sumalubong sa mga piling bisita.
Ginanap ang kasal sa mismong lumang simbahan ng bayan ni Valerie sa probinsya kung saan ang dekorasyon ay simple ngunit napakagandang mga lokal na bulaklak, mga dahon ng niyog at mga telang abaka. Ang resepsyon sa malawak at sariwang bukirin sa tapat ng bagong bahay nila kung saan may mahabang hapagkainan para sa budol fight ng buong baryo. Diyos ko, Valerie, sigurado ka bang dito natin pakakainin ng mga business partner ni Luther's? Kabado pa ring tanong ng kanyang nanay habang inaayos ang belo niya sa loob ng silid. Baka mamaya magka-diarrhea ang mga kano sa native na manok at tuba. Nay, huwag kayong mag-alala. Nakangiti ang sagot niya habang nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang napakasimple ngunit eleganteng pangkasal na gawa sa pinong pinukpok na pinya na dinisenyo ng isang sikat na lokal na sastre. Ang sabi ng kapre ko kung saan ako masaya doon siya, tsaka mas masarap kayong magkamay kaysa gumamit ng mamahaling kutsara tinidor. Wala nang nagawa ang kanyang ina kundi tumango na lamang. Eksaktong 5:00 ng hapon habang dahan-dahan nawawala ang sikat ng araw bumukas ang pinto ng simbahan. Unang naglakad si Laika bilang little maid of honor na tuwang-tuwa sa kanyang floral na damit habang may hawak na basket ng mga petals. Kasunod nito si Doña Anastasia na formal, ngunit may suot na sangkatutak na alahas na kumikinang kahit sa silong ng simbahan. At sa dulo ng altar nakatayo si Luther, suot ng isang tradisyonal na barong Tagalog na gawa sa pino ring pinya. Nang maabot ni Luther ang kamay ni Valerie, mahigpit niya tong hinawakan at hinagkan sa harap ng pare. "You look stunning, my wife," bulong ni Luther. Medyo nanginginig pa ang boses dahil sa matinding emosyon. "Naman, pinaghandaan ko to. Baka kasi magbago pang isip mo at multoy na ako ng kontrata mo eh." Biro niya na kinatawa ng mga tao sa unahan. Sa gitna ng palitan ng sumpaan, hindi napigilan ni Luther ang magsalita. "I asked for a substitute, but God gave me the real thing. Valerie, you just did not save my daughter. You saved my cold, dead heart. In this contract of life, I am permanently yours." Habang sa gabi ng resepsyon, naging usap-usapan ang saya sa buong baryo. Ang mga seryosong board members at foreign investors ng Bantugan Group ay walang nagawa kundi magbabad sa mahabang lamesa, nakataas ang mga manggas at nakikipag-budol fight sa mga pinsan at kapitbahay ni Valerie. Si Doña Anastasia naman nakikipagkwentuhan na sa tatay niya tungkol sa tamang pag-aalaga ng kabaw habang humihigop ng sariwang buko. Habang maingay ang sayawan at tugtugan sa gitna ng bukid, dahan-dahang lumayo sina Luther at Valerie sa karamihan. Naglakad sila patungo sa isang maliit na burol kung saan ang dambuhalang puno tanaw ang buong baryo na nagliliwanag dahil sa mga party lights. Niyakap siya ni Luther mula sa likod, nilagay ang mukha sa kanyang leeg habang magkahawak ang kanilang mga kamay. "Are you happy, Mrs. Bantugon?" bulong ni Luther. "Sobra-sobra, Mr. President," nakangiting sagot niya. Sino ba namang mag-aakala na ang isang yaya at substitute mom na katulad ko ay magiging totoong senyorita ng buhay mo? "You were never just a yaya, Valerie. You are my home," ani Luther sabay pinihit si Valerie upang iharap sa kanya. Dahan-dahan itong pinagdikit ang kanilang mga labi. Mula sa malayo, narinig nila ang sigaw ni Laika. "Daddy, Mommy Valerie, halina kayo dito. Kakantahin ang halik ng Aegis. Kayo nang susunod sa video, okay?" Natawa silang lahat at magkahawak kamay na tumakbo pababa ng burol patungo sa kanilang pamilya, sa kanilang totoong buhay at sa isang walang katapusang yugto ng pag-ibig na walang anumang kontratang makakapantay. Ang aral ng kwento, ang pag-ibig at ang pamilya ay hindi isang transaksyon sa negosyo na pwedeng idaan sa pirmahan ng kontrata, bigyan ng buwanang sweldo o tapatan ng kahit magkanong halaga ng salapi. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa karangyaan ng kanyang mansyon o sa katanyagan ng kanyang pangalan sa lipunan, kundi sa katapatan ng kanyang puso at sa kandaang protektahan ng mga taong mahal niya. Pinakita sa kwento ng isang simpleng probinsyana na may malinis na intensyon, busilak na puso at tapang na ipaglaban ang tama ay kayang magpabago at magpalambot sa pinakamatigas na pusong bato. Dahil sa huli, ang tapat at totoong pagmamahal na nag-iisang kasunduan sa buhay na walang expiration date at hindi mapapantayan ng anumang yaman sa mundo.